TV. Bobby Aguilar. Kabanata 826, Kabanata 826, mga alingawngaw tungkol sa babaeng nakamaskara. Ayon sa paglalarawan, malinaw na tinutukoy nito ang babaeng nakamaskara. Nagbaba agad ng tingin si Bobby Aguilar. Nakita niyang may makapal na linya ng text sa ibaba, na lahat ay naglalaman ng mga tsismis tungkol sa babaeng nakamaskara. Ayon sa record ng libro, ang babaeng nakamaskara ay biglang lumitaw 5,000 taon na ang nakalilipas, na pumatay sa hindi mabilang na mga tao. 5,000 taon na ang nakalilipas. Iyon ang unang matagumpay na reincarnation niya. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Dahil nakilala ni Bobby ang babaeng nakamaskara sa Immortal Slaying Sect, at sa oras na iyon, nabura na niya ang buong sekta 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ipinagpatuloy ni Bobby ang pagbabasa at iniskan ang buong section. Matapos basahin, nalaman niyang ang babaeng nakamaskara ay talagang pumatay ng hindi mabilang na mga individual 5,000 taon na ang nakalilipas. May mga sect masters na tumingin lang sa kanya ng 2 beses at dahil dito ay nilipol kasama ng kanilang buong sekta, walang ni isang alagad ang nakaligtas. Ang mas malala pa, ang ilan ay nahaharap sa kamatayan dahil sa tsismis lamang tungkol sa kanya sa kanyang likuran. Lahat ng kanyang mga kasama, bata man o matanda, kasabayan, magulang, kamag-anak, ay hindi pinabayaan at namatay sa kanyang mga kamay. Sa edad na 8 taong gulang, pinatay niya ang kanyang ama, sa 12, ang kanyang ina, at sa 15 taong gulang, ganap niyang nawasak ang Sunspot Sect. Ang kanyang ama ay isang kilalang chivalric figure, hindi kapani-paniwalang malakas, at isang ninuno ng nascent soul. Ang kanyang ina ay isang sikat na pillmaster na nasira ng isang strike. Sa edad na 18, siya ay may hawak na lilang espada, sinira ang Featherly Mansion at pumatay ng libo-libo, ang kanilang dugo ay naging isang ilog. Sa 19, 20, halos itinala ng aklat ang mga ginawa ng babaeng nakamaskara sa buong taon. Siya ay halos naging karaniwang kaaway ng mundo. Nagsanib puwersa pa nga ang mga malalaking sekta para buhayin ang isang nangungunang ninuno para maalis siya. Gayunpaman, ang kinalabasan ay hindi perpekto, ang ninuno ay pumunta at hindi na bumalik, hinampas sa langit, ang kanyang dugo ay nagpinta sa langit. Gulat na gulat si Bobby habang nagbabasa. Napatay niya ang isang nascent soul sa edad na 8 taong gulang lamang. Kung ang nascent soul ay i-convert sa kasalukuyang pamantayan, iyon ay nasa Martial Saint Realm. Ayon sa record, ang babaeng nakamaskara ay pumatay ng hindi bababa sa 100,000 individual, na lahat ay miyembro ng mga kilalang sekta na may iginagalang na reputasyon. Pero ang hindi maintindihan ni Bobby ay kung bakit niya pinatay ang sarili niyang mga magulang na nagsilang at nagpalaki sa kanya. Habang siya ay nagpatuloy, ang talaan ng aklat ay nagpapahiwatig na siya ay may pagkahilig sa pagpatay sa kapritsyo. Siya ay isang taong napagkasunduan ng lahat na dapat patayin. Sa pamamagitan nito, nagtatapos ang record. Ipinagpatuloy ni Bobby ang pagbabasa, nalaman na ang babaeng nakamaskara ay muling lilito bawat taon, ngunit hindi kailanman ganap na nag-mature bago maputol sa kalahati. Sa mga implikasyon na ito, ang babaeng nakamaskara ay malamang na isang beses lamang matagumpay na muling nagkatawang tao. Sa buong buhay niya, ito na ang kanyang pangalawang matagumpay na reincarnation, naisip ni Bobby, ang kanyang mukha ay medyo malungkot. Kung ang lahat ng mga tala sa libro ay totoo, kung gayon si Claire Richardson ay maaaring maging isang banta sa hinaharap. Isang demonyong pumapatay ng hindi kumukurap. Nakatungtong na siya sa Martial Saint Realm ngayon at natagpuan ang maskara. Natatakot ako na walang makakahadlang sa kanyang pag-unlad. Nanghihinayang si Bobby, kung alam niya lang noon, hindi niya ito hahayaang umalis. Hindi niya dapat inakay siya sa cultivation man lang. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na nagising muli ni Claire Richardson ang mga alaala niya. Iniligpit ni Bobby ang libro, na puno ng pag-aalala ang mukha niya. Ang mga tala sa Scripture Pavilion ay malabo, ngunit ang takot ay halatang tumatagos sa bawat linya. Kailangan mong matanto na ang mga tala ay tungkol sa mga pangyayari 5,000 taon na ang nakalilipas.
Sa oras na iyon, ang mga martial saints ay hindi gaanong halaga, at mayroong hindi mabilang na mga top-level cultivator. Gayunpaman, walang makakalaban sa kanya noon, lalo na ngayon. Kung may pagkakataon, kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan siya. Huminga ng malalim si Bobby. Siya ang nagpaalis sa kanya, kaya natural, kailangan niyang gawin ang mga kaakibat na responsibilidad. Hindi siya nagpatuloy sa pagbabasa, bagamat ang libro ay nagtala ng maraming mga karakter, hindi alam ni Bobby ang mga ito o nakikita ang anumang kaugnayan sa kanya. Ngunit ngayon, 2 araw na ang lumipas, at wala nang gaanong oras ang natitira hanggang sa 3 araw. Pagkababa niya sa gusali, ang lahat ay nakalubog pa rin sa kanilang mga diskarte. Ngunit ang mga diskarteng pinili nila ay halos earth rank skills. Sa sumunod na panahon, casual na pumili si Bobby ng ilang mga diskarte na sumang-ayon sa kanya at casual na nagsimulang kunin ang mga ito. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Agad na lumitaw si Emerson Holmes sa pintuan. Lahat, tapos na ang oras, sundan mo ako sa labas. Sabi ni Emerson. Hindi nag-aksaya ng oras ang lahat, sumunod sa likod ni Emerson, palabas ng Scripture Pavilion. Ang paglalakbay na ito sa Scripture Pavilion ay lubos na kapaki-pakinabang para kay Bobby. Isinasantabi ang 2 divine rank techniques, ang 2 piraso ng impormasyong iyon ay sulit. Pagkatapos lumabas sa Scripture Pavilion, nagchat sina Ricardo Bowman at Bobby, Mr. Aguilar, aminin ko, ang iyong mga natamo sa paglalakbay na ito ay dapat na ang pinakamalaking. 2 divine rank techniques, talagang nakakainggit. Tumawa si Bobby Aguilar, swerte lang ako. Sa sandaling iyon, inilihis ni Bobby ang paksa at nagtanong, speaking of which, narinig mo na ba ang mga chismis ng Guardian? Tagapangalaga. Natarante si Ricardo Bowman, halatang hindi niya alam ito. Narinig ko na. Sa sandaling ito, dumating si Daphne Green. Sumulyap si Bobby sa kanya at binati, Miss Green. Tumawa si Daphne Green, ang ibig sabihin ni Mr. Aguilar ay ang kasunduan sa pagitan ng Martial Saints at Guardians. Eksakto. Mabilis na tumango si Bobby. Miss Green, may alam ka ba tungkol dito? Humalaklak si Daphne Green, hindi ito ang lugar para sa pakikipag-chat, baka kung saan pa tayo pupunta. Oo naman. Tumango si Bobby bilang pagsang-ayon. Aalis na sana sila, biglang lumapit si Cedric Hodge mula sa malayo. Tumayo siya sa tabi ni Bobby, na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Bobby Aguilar, my uncle asked me to give you a message. He advises you to stop being so arrogant. Sa edad na ito, martial arts mean nothing. Without the support of capital, in the end, it's all for naught. Bobby scoffed, sabihin mo sa tiyuhin mo, ayokong abalahin siya. Pero kung maglakas loob siyang I-provoke ako, I wouldn't mind na makitang bumagsak ang business empire niya. Megalomania. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa harap ng kabisera, isa ka lang langgam. Itigil ang pagiging mayabang. Mariing babala ni Cedric. Matapos bitawan ang mga salitang iyon, tumalikod si Cedric para umalis. Manatili. Sa puntong ito, humakbang ng isang hakbang si Bobby at idiniin ang kanyang balikat. Naramdaman na lang ni Cedric na parang may bumubunot sa balikat niya, hindi siya makagalaw. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Cedric. Hindi siya pinansin ni Bobby at sa halip ay nagtanong, may banyo ba dito? Tinuro ni Emerson ang di kalayuan, nandoon ang washroom. Kinilala ni Bobby ang sagot, hinawakan si Cedric sa balikat, at sinabing, tara na. Parang may na-realize si Cedric, bumakas sa mukha niya ang gulat, ano? Anong ginagawa mo? Malamig na tumawa si Bobby, nakalimutan ko pa nga ang isang taong hindi gaanong mahalaga tulad mo. Bakit out of the blue ay napahiya ka? Isa sa alang-alang ko ngayon bilang pagbibigay sa kanya ng isang aralin, at isang babala sa iyong tiyuhin na si Steve Hodge. Tara na. Pagkasabi noon ay hinawakan ni Bobby sa kamay si Cedric at lumingon sa banyo. Kabanata 827, Kabanata 827, Larawan ng Tagapangalaga. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, kinaladkad ni Bobby Aguilar si Cedric Hodge patungo sa banyo.
Sa kabila ng desperadong pakikibaka ni Cedric Hodge, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang karamihan, na nakakaaliw, ay may mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha. Makalipas ang ilang minuto, mula sa loob ng palikuran ay nagmula ang nagdadalamhating panaghuy na parang baboy na kinakatay. Bobby Aguilar, papatayin kita. Umalangaw-ngaw sa buong Capital City Martial Arts Association ang galit na dagandong ni Cedric Hodge. Inalis ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at dumiretso sa labasan. Mr. Aguilar, pinakain mo ba talaga siya ng tae? Tanong ni Ricardo Bowman na medyo nalilito. Nagkibit balikat si Bobby Aguilar, bilang lalaki, dapat kong gawin ang sinasabi ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad papuntang exit. Sa tapat ng pinto ay may nakasalubong siyang binata. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Mark Fraley. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar, na may ngiti na hindi gaanong ngiti, at sinabing, Bobby Aguilar, narito ako para bigyan ka ng huling babala. Cut the crap. Isang malamig na pagngisi ang tugon ni Bobby Aguilar. Casual na sinabi ni Mark Fraley, ibigay mo si Emily Taylor, at maaari kitang iligtas. Maaari pa nga kitang ipasok sa Second Secret Realm, paano pa? Nakangiting sagot ni Bobby Aguilar, ibigay mo sa akin ang nanay mo, at iligtas ko sa iyo ang buhay ng iyong aso, ngunit kailangan kong itanong kung pumayag ang iyong ama. Ikaw. Agad na namula ang mukha ni Mark Fraley, nanginginig ang buong katawan sa galit. Nanunuya si Bobby Aguilar, ang tanga, tigilan mo na ang paggawa ng katangahan dito. Iniwan ang mga salitang iyon, tumalikod si Bobby Aguilar para umalis. Nanginginig sa galit si Mark Fraley habang pinagmamasdan si Bobby Aguilar na umaatres, isang nakamamatay na mali siya ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kailan ba mawawala itong Bobby Aguilar, power of martial saint? Tanong niya sa matandang lalaki sa tabi niya. Sumagot ang matandang lalaki, Guro, batay sa aming mga kalkulasyon, mawawala ang martial saint power ni Bobby Aguilar sa kalahating buwan. Mabuti. Mabangis ang mukha ni Mark Fraley. Hayaan mo siyang maging mayabang sa loob ng ilang araw, kapag nawala ang kanyang martial saint power, tiyak na papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Nagpaalam si Bobby Aguilar sa mga tao, pagkatapos ay sumakay sa kotse ng pamilyang Green at nagtungo sa kanilang tirahan. Sa kalsada, tumawa si Daphne Green, Mr. Aguilar, napansin mo ba na simula nang lumitaw si Mark Fraley, ang mga salungatan sa pagitan ng mga martial artist at regular na tao, ay tila nabawasan ng malaki. Tumango si Bobby Aguilar. Oo, shift lang ito sa conflict. Pero pansamantala lang, deep in your bones, mababa pa rin ang tingin niyo sa mga ordinaryong tao. Napabuntong hininga si Daphne Green, ang iba't ibang kapaligiran sa pamumuhay ay natural na nagreresulta sa iba't ibang mga pag-iisip, hindi ito maiiwasan. Nang marinig ni Bobby Aguilar ang kanyang mga salita, nilingon ni Bobby Aguilar si Daphne Green at minisyon, hindi ganoon si Emily Taylor. Iyon ang pinagkaiba niya sa inyo. Natigilan si Daphne Green at natahimik. Bagamat magkaibigan sila ni Emily Taylor, kailangan niyang aminin na hindi siya magiging katulad ni Emily Taylor at pipili ng simple at ordinaryong Bobby Aguilar. Wala siyang lakas ng loob, o katapangan na gawin iyon. Maya-maya ay dumating ang sasakyan sa tirahan ng pamilyang Green. Ang tahanan ng pamilyang Green ay mukhang karaniwan. Isa itong villa sa Swallow City. Bagamat isa rin itong marangyang asyenda, tila medyo katamtaman ito kumpara sa mga ari-arian ng ibang pamilya. Inimbitahan ni Daphne Green si Bobby Aguilar na maupo sa isang round table sa courtyard, kung saan may naghihintay na. Ang taong ito ay walang iba kundi si Tyler Wright. Mr. Aguilar, nagkita tayong muli, tumawa si Tyler Wright. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, kung gusto mong kausapin ako tungkol kay Emily Taylor, iminumungkahi kong huwag mo. Nag-aatubili na umiling si Tyler Wright, napakaingat mo ba? Emily Taylor. Itikom mo ang iyong bibig. Bago pa matapos magsalita si Tyler Wright, isang matinding mamamatay tao na espiritu ang lumabas mula kay Bobby Aguilar.
Naramdaman ng mamamatay tao na espiritong ito, bahagyang kumunat ang noo ni Tyler Wright. Tyler, stop talking, umiling si Daphne Green. Huminga ng malalim si Tyler Wright at pinigil ang kanyang dila. Nag-serve si Daphne Green ng tsaa para sa kanilang dalawa, pagkatapos ay nakangiting sinabi, Mr. Aguilar, please have some tea. Miss Green, lahat tayo ay abala. Diretso tayo sa punto, sagot ni Bobby Aguilar. Tumango si Daphne Green, ngumiti siya at sinabing, tungkol sa impormasyon ng Guardian, may alam ako o dalawa. Sinasabi na ang Guardian at ang Capital City Martial Arts Association ay pumirma ng isang kontrata taon na ang nakalilipas, na hinihiling na ang Martial Saint ay hindi dapat lumabas. Simula noon, wala ng Martial Saint sa mundong ito. Tumango si Bobby Aguilar, ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit walang sinuman sa mundo ang nakatuntong sa kaharian ng Martial Saint mula noon. Sa puntong ito, sinabi ni Tyler Wright, ito ay hindi hihigit sa mga limitasyon ng mundo mismo. Mundo. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, kung gayon, bakit hindi makakapasok ang mga tao sa Mystic Realm sa Martial Saint? Si Tyler Wright ay tumugon ng isang mahinang ngiti, Bobby Aguilar, talagang kinuha mo ang Mystic Realm upang maging isang hiwalay na mundo. Sa madaling salita, ito ay isang tahanan lamang na nilikha ng mga makapangyarihang magsasaka. Bahay. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Nagpatuloy si Tyler Wright, tulad ng kung paano nakatira ang ilan sa mga mansyon habang ang iba ay nakatira sa mga shantytown, ngunit sa asensya, lahat tayo ay nabubuhay sa mundong ito, sa ilalim ng universo na ito. Ang Mystic Realm ay walang iba kundi isang puwang na nilikha mo para sa iyong sarili. Ang espasyong ito ay hindi matatag at malayong maihahambing sa totoong mundo. Kung ang iyong lakas ay sapat na malakas, maaari mong basagin ang isang Mystic Realm. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang namulat si Bobby Aguilar. So sino nga ba ang Guardian? Gaano siya kalakas? Tila naguguluhan si Bobby Aguilar. Tumawa si Daphne Green, ayon sa mga sabi-sabi, ang tagapangalaga ay isang taong nagbabantay sa isang mundo. Ang mga maaaring maging tagapangalaga ay ang pinakamagaling sa kanilang uri, ang kanilang lakas ay hindi maisip. Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, tila naguguluhan siya at nagtanong, kung gayon sino ang pumipili ng tagapangalaga. Parehong itinuro nina Daphne Green at Tyler Wright ang langit. Path of Heaven. Nagulat na tanong ni Bobby Aguilar. Tama. Tumango si Tyler Wright. Siyempre, ito ay mga alingaw-ngaw lamang. May isa pang teorya na nagsasabing ang mga tagapag-alaga ay sadyang napakalakas, at kusang loob na inaako ang responsibilidad ng pagbabantay sa isang mundo, kaya naman tinawag silang mga tagapag-alaga. Sa katunayan, mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad. Sumunod din si Daphne Green sabay tango. Natahimik si Bobby Aguilar at hindi nagsalita ng matagal. Alam niyo ba kung sino itong Guardian? Tanong ni Bobby Aguilar na may halong curiosity. Nanatiling tahimik si Daphne Green, sa halip ay tumingin siya kay Tyler Wright. Tumawa si Tyler Wright, ang aking pamilya ay nagmamay-ari ng isang larawan ng Guardian. Kung gusto mo, maaari kitang dalhin upang makita ito. Talaga. Nagmamadaling bumangon si Bobby Aguilar. Tumango si Tyler Wright, syempre, kung payag ka, maaari tayong pumunta ngayon din. Sa Mystic Realm. Tanong ni Bobby Aguilar. Oo. Bahagyang tumango si Tyler Wright. Nang marinig ito, bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar. Wala siyang alam tungkol sa Mystic Realm na binanggit ni Tyler Wright. Walang nakakaalam kung may Martial Saint sa Mystic Realm na iyon. Higit sa lahat, hindi matiyak ni Bobby Aguilar, kung si Tyler Wright ay may anumang lihim na motibo. Kung siya nga ay pumunta, kung siya ay makakabalik ay hindi tiyak. Mr. Wright, bakit hindi mo ilabas ang portrait, okay? Nakangiting mungkahi ni Bobby Aguilar. Kabanata 828, Kabanata 828, ang teknik ng Halcroan Sect. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyler Wright. Bobby Aguilar, ganito ka ba laging maingat? Tanong ni Tyler Wright. Dahil nalinlang ako noon, kailangan kong maging
hindi itinago ni Bobby Aguilar ang kanyang mga alalahanin. Huminto si Tyler Wright, pagkatapos ay sinabing, "Okay, kukunan ko ng litrato ang aking telepono at ipapadala ito sa iyo. Na-appreciate ko." Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar bilang tanda ng pasasalamat. Pagkatapos, hindi na nagtagal si Bobby. Nagpaalam siya sa dalawa, at iniwan ang Green family, nagmamadaling pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Bagamat nagtiwala si Bobby sa Pavilion Master at Jackson Harris, hindi niya maiwasang mag-alala na may umaagaw sa kanya ng premyo sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa River Town. Pagkababa niya sa karwahe, naramdaman ni Bobby na may mali. Tila payapa ang kapaligiran, ngunit parang may panganib na nakakubli sa ilalim ng katahimikan. Kinusot-kusot ni Bobby ang kanyang mga mata at malamig na utos, "Dahil nandito ka, bakit ka magtatago? Lumabas ka." Di nagtagal ay natapos na niya ang kanyang pangungusap ay ilang mga figure ang lumitaw mula sa mga anino. "Bobby Aguilar, nagkita tayong muli." Ang tagapagsalita ay si Barrett Hill, ang elder ng Halcroan sect. 4 na tao ang nakatayo sa tabi niya. Ang mga aura ng 4 na taong ito ay hindi malakas, ngunit nagbibigay sila ng kakaibang pulso sa bawat galaw. Barrett Hill, nakatakas ka noong nakaraan, ngunit naglakas loob kang bumalik. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Tumawa si Barrett Hill, "Minamaliit kita noong nakaraan ngunit sa pagkakataong ito, handa na kami." Ganun ba? Lalong nanlamig ang mukha ni Bobby. "Bobby Aguilar, ang aming Halcroan sect ay interesado pa rin sa iyo. Nananatili pa rin ang alok, samahan mo kami, at maaari kang makasamang muli ni Emily Taylor. Ano sa palagay mo?" Napangiti si Barrett Hill. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapamura, isang grupo ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan at walang utang na loob. "Binigyan kita ng pagkakataon ngunit ang ginawa mo ay pagkanalaban sa akin. May lakas ka pa bang magsabi ng mga ganyan? Well, hindi ka rin ba naghihinala sa amin?" Napabuntong hininga si Barrett Hill. "Bobby Aguilar, basta pumayag kang sumama sa amin, maaari akong maging shot caller at bigyan ka ng 3 Mystic Realms. Dahil sa iyong kasalukuyang estado, ang pinakakulang sa iyo ay chi, tama? Ang Mystic Realm ay dapat na napakahalaga sa iyo, tama?" Nag-isip si Bobby Aguilar at sinabing, "Ang sinabi mo ay tumpak, ang Mystic Realm ay talagang mahalaga sa akin. Kung mayroon akong 3 Mystic Realms, sapat na iyon para tulungan akong makapasok sa Half-Step Martial Saint Realm. Ngunit sa pagnanais ng kayamanan, kahit na ang isang matuwid na Ginoo ay naghahanap ng tamang daan palabas. Tungkol sa iyong sekta, hindi ko nakikita ang pangangailangan na makipagtulungan." Nanlamig ang mukha ni Barrett Hill sa kanyang deklarasyon. "Kung ganoon, wala nang masasayang na salita, ibigay mo sina Emily Taylor at Kenneth Mean." Malamig na utos ni Barrett Hill. "Sa iyong panaginip." Sagot ni Bobby Aguilar na may halong panunuya. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, mabilis na tumaas ang aura ni Bobby. Ang kapangyarihan ng Martial Saint ay inihayag ng walang pag-aalinlangan sa sandaling iyon. Perpektong timing upang subukan ang isang bagong pamamaraan na natutunan ko gamit kayong lahat, sabi ni Bobby Aguilar, na kinusot ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, umatras si Barrett Hill. "Bobby Aguilar, hindi ako tanga. Mayroon kang power of a martial saint, kaya natural, kailangan kong umatras sandali," malamig na sinabi ni Barrett Hill. "Ang 4 na ito ang magiging kalaban mo." Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, ang 4 ay humakbang pasulong. Naglabas sila ng kakaibang aura, na labis na mapang-api. Pagkatapos, bawat isa sa kanila ay kumuha ng isang token mula sa kanilang mga kamay. Ang mga token ay nakaukit ng mga komplikadong simbolo ng anteng-anteng. Mga sinag ng nagniningning na liwanag na nakakalat mula sa kanila. Sa ilang sandali, ang espasyo sa paligid ni Bobby Aguilar ay naging kakaiba. Maging ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay biglang napigilan. Kumunot ang noo ni Bobby at malamig na nagtanong, "Anong klaseng teknik ito?" Tumawa ng malakas si Barrett Hill, "Ang diskarteng ito ay partikular na idinisenyo para sa half-step martial saints.
Sa loob ng espasyong ito, mapipigilan ang iyong aura. Sa madaling salita, sa lugar na ito, isa ka lamang na karaniwang tao, walang kakayahang gumamit ng anumang espiritual na kapangyarihan. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby habang nakakuyom at sinubukang ilabas ang kanyang pamamaraan, ngunit walang resulta. Mayroon bang kakaibang pamamaraan? Hindi maitago ni Bobby Aguilar ang pagtataka. Ngumisi si Barrett Hill, ang Halcrowan sect ay umiral ng daan-daang taon, ang pundasyon nito ay nalampasan ang iyong imahinasyon. Kumilos ka na, patayin mo siya. Kasunod ng utos ni Barrett Hill, mabilis na sinugod ng grupo si Bobby Aguilar. Naghawak sila ng mga diskarte sa pagpatay, na nagmumula sa mga nakakalito na anggulo, na direktang tina-target ang mahahalagang punto ni Bobby. Napakabilis ng apat, naiwan si Bobby na walang mapagtatagwan. Boom! Ang apat na diskarte ay mahigpit na tumama sa katawan ni Bobby Aguilar. Isang makapal na usok ang gam-ulong, na nakakubli sa linya ng paningin. Hindi niya alam kung kailan siya binugbog. Nang makita ang eksena, nagpakawala ng malamig na tawa si Barrett Hill. Ibalik mo ang katawan niya, gusto ng ulo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Barrett Hill, ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Nakita niya ang apat na lalaki na nagtataboy. Nabasag ang kanilang dibdib. Paano ito posible? Nawalan na ba ng lakas ang pamamaraan? Gulat na bulalas ni Barrett Hill. Akala mo ba, sa pamamagitan ng pagsupil sa aking espiritual na kapangyarihan, hahayaan ko na lang na patayin mo ako? Malamig na sagot ni Bobby Aguilar. Elder Hill, ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Masyadong nakakatakot. Nahirapang magsalita ang isa sa kanila. Lalong nagdilim ang mukha ni Barrett Hill. Bagamat ang apat na ito ay hindi itinuturing na mga nangungunang eksperto, sila ay nasa tuktok ng military marquee realm. Apat sa tuktok ng military marquee realm ay hindi man lang matalo ang isang pinigilan na Bobby Aguilar. Sa katunayan, ang aking espiritual na kapangyarihan ay pinigilan, ngunit ang aking pisikal na katawan ay hindi nagbago, ikinuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao. Sa pag-asa lamang sa mga walang kabuluhang ito, duda ako na maaari nila akong patayin. Pinaikit ni Barrett Hill ang kanyang mga mata at bang-ulong, malamang na binago ng power of the martial saint ang kanyang pisikal na katawan. Totoo sa mga salita ni Barrett Hill, ang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar ay naging kasing kilabot na bilang isang martial saint. Sa kabutihang palad, dumating ako ng handa. Ang mga labi ni Barrett Hill ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Inabot niya ang kanyang kamay, at isang sirang talam ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Martial Saint Weapon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Sa ilalim ng mga pagkakataon kung saan ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay napigilan, si Bobby Aguilar ay mahihirapang labanan ang isang Martial Saint Weapon. Lalo na kapag ang taong kumokontrol sa Martial Saint Weapon ay isang half-step Martial Sage. Hinawakan ni Barrett Hill ang matalas na sandata at mahinahong sinabi, ito ay hindi karaniwang Martial Saint Weapon. Ito ay isang pamatay na sandata, ang kapangyarihan nito ay higit pa kaysa sa ordinaryong Martial Saint Weapons. Naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang mapanganib na vibe. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at ikinuyom niya ang kanyang kamao, sinusubukang basagin ang porma sayon na ito. Ngunit ang pormasyong ito ay hindi masira. Gaano man sinubukan ni Bobby, hindi niya nagamit ang kahit isang bahagi ng kanyang panloob na espiritual na kapangyarihan. Mamatay. Ang Barrett Hill ay umungal sa galit. Hinawakan niya ang putol na talam sa magkabilang kamay at inilipat ang umaalon na enerhiya sa talam. Ang talam ay agad na binalot ng isang napakapangangibabaw na mamamatay tao na espiritu. Nakakatakot ang mamamatay tao na espiritong ito. Nagdala pa ito ng matinding simoy ng dugo. Mamatay. Hinawakan ni Barrett Hill ang putol na talam at mabangis na pinutol si Bobby Aguilar. Hindi mabilang na nagniningning na mga guhit na may halong Martial Saint aura at mamamatay tao na espiritu ang bumungad kay Bobby Aguilar. Kabanata 829, Kabanata 829/1. Ang talam ay nagdala ng abot langit na kinang at nakatutok mismo sa noo ni Bobby Aguilar.
Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay walang paraan para makaiwas at may kuyam lamang ang kanyang kamao upang gumanti. Boom! Sa sandali ng banggaan, tila nabasag ang langit at lupa. Direktang napaatras ang figure ni Bobby Aguilar. Nabali ang kanyang mga buto sa kamay, at umagos ang dugo. Ang kanyang 5 laman loob at 6 na bituka ay tila tinamaan ng sabay-sabay, at walang tigil na bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi siya patay. Bakas sa mukha ni Barrett Hill ang pagkagulat. Umakyat si Bobby Aguilar mula sa lupa, tiningnan ang maputlang pilat sa kanyang katawan, at tahimik na nagmura. Huminga siya ng malalim at malamig na tinitigan ang 4 na token. Ang mga token na ito ay lumilim kay Bobby Aguilar, na naghihigpit sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Hanggat masira ko ang 4 na token na ito, dapat ay magagawa ko ito. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, umungal siya ng pag-alit at sumugod, diretsyong umabot para kunin ang token. Pero laking gulat ni Bobby Aguilar, dumiretso ang palad niya sa token. Hahaha. Hindi napigilan ni Barrett Hill na nasa hindi kalayuan ay humagalpak ng tawa. Fool, ang token na ito ay nag-transform na sa isang espiritong anyo sa loob ng iyong katawan. Hindi mo ito masisira kahit sa iyong pinakamaligaw na panaginip. Ngumisi si Barrett Hill. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Tila ang pamamaraang ito ay medyo katulad ng ginamit sa Ice Palace. Naiintindihan ko na ngayon. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang tipunin ang lahat ng lakas sa loob ng kanyang katawan para malagpasan ang balakid na ito. Walang silbi. Ngumisi si Barrett Hill. Ang token na ito ay isang legacy na minana sa ating mga ninuno. Ang husay nito ay lampas sa imahinasyon ng isang junior na tulad mo. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang katarantaduhan ni Barrett Hill, bumubuhos ang pawis mula sa kanyang noo at mga ugat na nakaumbok sa kanyang mga braso na parang paikot-ikot na mga dragon. Kasabay ng galit na mga dagandong ni Bobby Aguilar, ang kanyang katawan ay nagmula sa isang mahinang layer ng golden light. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang mukha ni Barrett Hill. Kaya ba talaga niyang sirain ang token na ito? Nag-aalalang naisip ni Barrett Hill. Hindi na siya makapag-antala, at muli niyang pinaandar ang putol na talam sa kanyang kamay. Patuloy na umungal si Bobby Aguilar, itinulak ang kanyang katawan sa sukdulan sa sandaling ito. Sumambulat lahat ng ugat sa katawan niya, nakakakilabot. Boom! Sinabayan ng isang malakas na ingay, isang abot-langit na golden light ang bumulwak mula sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag na parang bukal. Naglalabas ng malakas na espiritong mamamatay tao, mabilis na kumalat ang nakakatakot na aura ni Bobby. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Martial Saint bilang isang pundasyon, malamang na hindi ko masisira ang token na ito, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Si Barrett Hill, na nasa hindi kalayuan, ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na talagang masisira ang token na ito. Mamatay. Hinawakan ni Barrett Hill ang putol na talam sa kanyang kamay at inihampas ito kay Bobby Aguilar. Nang inag ang katawan ni Bobby Aguilar, at ang kanyang laman ay nagbuga ng serye ng mapalad na chi. Sa sandaling lumitaw ang chi na ito, ang katawan ni Bobby Aguilar ay tila pinahiran ng isang layer ng gintong liwanag. Ang teknik na ito ay walang iba kundi ang Divine Rank Technique, Vajra Holy Body, na natutunan ni Bobby sa Scripture Pavilion. Sa suporta ng sagradong pangangatawan ng Vajra, umabot sa ibang antas ang katawan ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao at, sa lakas ng pagbagsak ng 1,000 spells, ay tumama. Boom! Isang puwersa ng pagkawasak ang sumabog sa sandaling ito. Ang nakamamatay na hangarin na ibinubuga ng sirang talam ay tuwirang napawi. Thump thump thump! Kumalat ang puwersa patungo sa Barrett Hill, na itinulak siya pabalik ng ilang hakbang. Nagmura si Barrett Hill, agad na tumalikod para umalis. Pero bibigyan kaya siya ni Bobby Aguilar ng pagkakataon. Agad siyang humakbang pasulong, nakaharang sa dinadaanan ni Barrett Hill. Huling pagkakataon na hinayaan kitang makatakas, ngunit sa pagkakataong ito,
hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkasabi noon, naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao, direktang tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Tulad ng para sa spatial techniques, walang gaanong kontrol si Bobby Aguilar. Ang kanyang sinalaigan ay ang malupit na brute force na dala ng power of martial saint. Nanlamig ang mukha ni Barrett Hill, at sinabi niya sa malamig na boses, "Ano, gusto mo ba akong patayin?" Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay sumagot ng ibang tanong, sa pagsasalita tungkol sa kung alin, hindi ko pa nasusubukan ang isang ginintoang core ng isang kalahating hakbang na martial sage. Biglang nagsalubong ang kilay ni Barrett Hill. Ang taong ito ay talagang nakatutok sa kanyang ginintoang core. Ako ay isang kalahating hakbang na martial sage, hindi isang tao na maaari mong patayin kung gusto mo. Sigaw ni Barrett Hill. Kahit na maibalik mo ang iyong espiritual na kapangyarihan, ngayon ay lalabanan kita hanggang sa pareho tayong nawasak. Ang malaking digmaan ay sumiklab sa sandaling ito. Bilang isang elder ng Halcrowan sect, mayroong hindi mabilang na mga diskarte na hawak ni Barrett Hill sa kanyang utos. Ngunit si Bobby Aguilar ay walang magarbong galaw, isang pares ng kamao lamang ang may kakayahang makabasag ng libu-libong spells. Patuloy na kumulog ang langit, at sa isang kisap mata, ang magkabilang panig ay nagpalitan ng 12-dosenang mga galaw. Malapad at malakas ang mga galaw ni Bobby Aguilar, umaasa sa kanyang matibay na katawan at sa Vajra Holy Body skill, at tuluyang sumuko sa pagdepensa. Pagkatapos ng daan-daang galaw, unti-unting hamina ang paghinga ni Barrett Hill. Pero mas naging matapang si Bobby Aguilar habang nagpapatuloy ang laban, puno ng fighting spirit. Hindi ako maaaring magpatuloy sa ganito. Mamamatay ako dito. Nagsimulang mag-isip si Barrett Hill na umatras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kaagad na may hawak na sirang talam, nilaslas ang nakapalibot na espasyo, umaasang makakahanap ng paraan para sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, humakbang si Bobby Aguilar, gamit ang kanyang laman para harangin ang welga. Dama po ang matalim na talam sa dibdib ni Bobby Aguilar, na nag-iwan ng malalim na sugat. Damaloy ang dugo sa kanyang dibdib. Hindi nito maiwasang mapalundag ang puso ni Barrett Hill. Ikaw, galit ka ba? May bakas ng takot sa mga mata ni Barrett Hill. Sinusubukang pigilan siya sa pagtakas sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang katawan bilang hadlang. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang dibdib at nginisyan, "Gusto mong tumakbo? Dahil nandito ka na, bakit hindi manatili?" Pagkasabi nito, muling naniningil si Bobby Aguilar sa Barrett Hill. Ang desperadong estilo ng pakikipaglaban na ito ay lubos na natakot kay Barrett Hill, na nagpapanik sa kanya. Dahil dito, lalo pang lumaki ang kanyang mga kapintasan, at ang mga kamao ni Bobby Aguilar ay tuloy-tuloy na bumagsak sa kanyang katawan. 10,000 spell breaking punch. Sa isang dagandong mula kay Bobby Aguilar, isang walang hanggan na mamamatay tao na espiritu ang natipon sa kanyang palad. Sa sandaling ito, nakaramdam ng matinding krisis si Barrett Hill. Hinugot niya ang naputol niyang talam at sinubukang harangan ang paparating na pag-atake, ngunit huli na. Ang suntok na ito, na walang pinipigilan, ay bumuhos sa kanyang katawang laman. Boom! Malakas na bumagsak ang katawan ni Barrett Hill sa lupa. Ang kanyang mga buto ay halos mabali, ngunit bilang isang kalahating hakbang na martial saint, siya ay napakalinis pa rin ng ulo. Bobby Aguilar, ako. Magsasalita pa lang si Barrett Hill, naglakad na si Bobby Aguilar. Inabot niya ang kanyang kamay at diretsyong pinuntahan ang dantian ni Barrett Hill. Ang matinding sakit na ito ay halos gumuho ng Barrett Hill. Sinubukan niyang abutin ang kanyang kamay para harangan ito, ngunit nahawakan na ni Bobby Aguilar ang kanyang palso. Nakatingin lang si Barrett Hill habang pilit na hinugot ni Bobby Aguilar ang kanyang ginintoang core mula sa kanyang dantian. Ang ginintoang core ay kumikinang at kumikinang sa kamay ni Bobby Aguilar, na may sukat na halos kalahati ng laki ng kanyang palad.